Pipiliin mo bang maging masaya ka sa iba kahit may nasasaktan? Hanggang kailan mo itutuwid ang tama kung ang isa mong minahal ay piniling magparaya? Atin pong tunghayan ang ikaapat na kabanata ng aking kwento. Ito ay pinamagatang A Selfish Love. Bago po ang lahat, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe, like, and click the bell button para updated po kayo sa mga bago ko pang upload. Inalis ni Leia ang suot na sapatos nito, ang polong suot at ang sinturon. Amoy na amoy ni Leia ang alak sa katawan ng asawa. Umuungol ito, pabaling-baling ang ulo. Iniabot ng katulong ang maliit na planggana na naglalaman ng maligamgam na tubig at bimpo. Sinimulang punasan ni Leia si Alfred at nakaramdam ng ginhawa. Nakangiti si Leia habang pinagmamasdan ang namumulang mukha ng lalaki dahil sa labis na kalasingan nito. Ang buong akala niya ay babae na ang kasama ng asawa niya, kaya't gabi na ay wala pa ito. Hindi naman pala. Hinagod niya ng bimpo ang leeg ng asawa pababa sa dibdib. Pagkatapos ay pipigain iyon sa mainit na tubig, saka muling pupunasan si Alfred. Muling umungol ang lalaki. Pakiwari ni Leia ay nahihirapan ito sa paghinga. Minasahe ang dibdib ng asawa. Naramdaman niyang kinabig siya nito at dinig niyang sabi ng asawa sa pagbigkas sa pangalan ni Nicole. Pakiwari niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi nakaligtas ang pangalang iyon sa pandinig ni Leia. Kumalas ito sa pagkakayakap ng lalaki at pinagmasdan ng asawa. Nicole, pangalang narinig niya minsan sa telepono nang tawagan ito ng asawa niya. Pangalang nagpaakit sa isipan niya at nagbigay takot sa kanya na maaaring isang araw ay ito na ang nasa puso ni Alfred at hindi na siya. Napakagatlawi si Leia. Marahan binitawan niya ang bimpo at tahimik na umiyak. Ano ba ang mayroon ang Nicole na iyon at nagagawa nitong mabagabag ang asawa niya? Siya na kailanman ay alam niya at tiwala siyang hindi maipagpapalit ni Alfred kanino man. Pero ngayon ay nagugulo nito ang tahimik na pagsasama nilang mag-asawa. Sa pangalan pa lang ni Nicole na minsan lang niyang narinig ay nagbigay kahulugan na ito sa kanyang isipan. Matagal niyang iniyakan ang bagay na iyon. Habang pinagmamasdan ang asawang naghihilik na ay wala itong tigil sa pag-iyak. Ilang sandali pa'y kumilos ito para iwan ang asawa. Matapos na kumutan ito at lagyan ng unan ng ulo ay umakyat na ito sa kwarto at doon ay nagkulong ito. Mataas na ang araw nang magmulat ng mata si Alfred. Bumalikwas ito ng bangon sabay sapo sa ulo nito. May hangover pa siyang nararamdaman. Nilingan niya ang kinaroroonan at na mapag-alaman niyang nasa sariling bahay siya ay muling nahiga ito. Tinignan niya ang relo sa dingding. 11:00 na ng tanghali. Muling bumalikwas ng bangon si Alfred. Tanghali na't kailangan siya sa opisina. Maraming kailangang tapusin at hindi maaaring mabitin. Napipilitang kumilos si Alfred kahit namimigat ang katawan. Lumapit ang katulong at inalok ito ng kape, habang pupungas-pungas na bumangon. Saka hinigop ang kapeng mainit. Nang maubos iyon ay nag-shower na si Alfred. Gising na si Leia nang pumasok siya sa kwarto. Sabay halik dito sa pisngi ng asawa. Hindi kumibo ang babae. Hindi man lang siya tinignan nito habang nakaupo sa harap ng tokador at patuloy na sinusuklay ng hairbrush ang buhok nito. I'm sorry, nayaya ako ng barkada na pasubo na lasing kaya inumaga ako ng uwi. Bingi si Leia sa mga paliwanag ng asawa. Hindi iyon ang ibig niyang marinig. Pero paano niya sasabihin kay Alfred ang tungkol kay Nicole gayong lasing ito nang nagdaang gabi at hindi alam ang sinasabi? Masakit para sa kanya na isiping naglalasing ang asawa niya dahil may problema ito sa ibang babae. Tumayo si Leia. Pabagsak na inilapag ang hairbrush sa ibabaw ng tokador.
Leia, I'm sorry. Hinawakan ni Alfred ang kamay ng babae. Pumiksi ito. Pinalis ang kamay niyang nakahawak sa kamay nito. Napahiya si Alfred, lalo na nang natapunan siya ng matatalim na tingin nito. I said I'm sorry. Humakbang palapit sa pintuan si Leia. Saka pabalabag na isinara ang pinto nang makalabas ito. Hindi na nagsalita pa si Alfred. Alam niyang walang kapupuntahan ang usapan kung magpapaliwanag siya rito. Dali-dali siya nagbihis at nang makatapos ay nagmamadaling bumaba ito ng hagdan. At punta sa garahe, mabilis na pinatakbo ang kotse. Bagay na lalong nakadagdag sa hinanakit ni Leia. Hindi pumapasok sa isipan ni Alfred ang ginagawa pagdating sa opisina. Alam niyang darating siya muli sa bahay na hindi sila mag-uusap na mag-asawa. Pilitin man niyang amuin ang babae ay umiiwas ito at lumalayo. Kung sa maliit na bagay ay hindi siya mapatawad ni Leia, lalo pa siguro na kapag nakagawa siya ng malaking kasalanan. Napayukok ang lalaki. Ang buong akala niya ay sa pag-inom lang ng alak ang ikinagagalit ng asawa. Pero lingid sa kaalaman ng lalaki, hindi iyon ang ipinagsisintir ng kalooban ni Leia, kundi ang pagbanggit sa pangalan ni Nicole. Noong naghihibang ito dahil sa labis na kalasingan, maliit na bagay para kay Alfred ang pag-inom ng alak para ikagalit ni Leia. Malaking bagay para kay Leia ang malaman nitong bukod sa kanya ay may ibang babae pa na nilalaman ang isipan ni Leia. Bagay na lalong pinalaki na hindi nila pag-uusap. Hanggang umiral na ang pride nila dahil ayaw mauna ng isa para bumati sa isa. Pare, gusto ko raw niyang makausap. Tila na alimpungatan si Alfred habang ang isip ay nasa pag-aaway nilang mag-asawa. Nag-angat ng mukha ang lalaki. Nino, si Nicole. Ano sabi mo? Sabi ko'y susubukan ko kung magkakausap tayo. Nakaramdam ng kasabikan ang lalaki. Matagal na rin nang huli silang nagkasama at nagkausap. At ngayong naaaburido siya dahil sa sitwasyon nilang mag-asawa, pag-uukulan naman niya ng panahon si Nicole. Dahil sa tingin niya iwasan man niyang magkasala ay ganun din ang magiging sitwasyon nila ni Leia. Nag-away sa bagay na wala namang kakwenta-kwenta. Hindi makapagsalita si Alfred. Kung pauunlakan ang paanyaya ng babae ay alam niyang iyon na ang magiging simula at hindi na siya makakaiwas pa. Ramdam ni Conrad ang nararamdaman ng kaibigan. Alam niya kung gaano kahirap supilin ang damdamin ng isang nagmamahal. At dahil nakatali na si Alfred kay Leia, hirap itong pigilan ang pag-ibig na nadarama para kay Nicole. Ano ang pasya mo? Ano ba ang dapat? Tinapik-tapik ni Conrad sa balikat ang kaibigan. Kung kaya mong supilin ang damdamin mo, sabihin mo na sa kanya ang totoo na umiiwas ka dahil hindi ka na malaya, na kung hindi mo gagawin ay baka malulung ka sa kanya. Baka masaktan lang siya. Masaktan na siya ngayon hanggat maaga. Mas mahirap tiisin ang sakit kapag malalim na ang emosyon. Hindi nakapagsalita si Alfred. Nababasa ni Conrad hindi nito magagawa ang payong ibinigay niya. Ang sa akin ay kung ano lang ang dapat na mangyari, pero ikaw pa rin ang masusunod at ang inuutos ng damdamin mo. Wala namang pumipigil sa'yo. Habang umiiwas ako, lalo lamang napapamahal sa akin si Nicole. Alam ko, nakikita ko naman at iyon din ang nakikita ko kay Nicole kapag inihahatid ko siya katulad ng bilin mo. Mahal ka ni Nicole, pare. Nakikita kong nahihirapan din siya sa ginagawa mong pag-iwas sa kanya. Nakadama ng kasiyahan si Alfred sa narinig. Alam niyang may pagtingin din sa kanya si Nicole pero hindi niya inaasahan kasing lalim iyon ang nararamdaman niya para sa dalaga. Ang inaasahan niya ay isang malapit na kaibigan lamang ang turing sa kanya nito na maaaring mauwi sa malalim na damdamin kung hindi niya iiwasan ito. Pero ayon kay Conrad, naroon na iyon noon pa. Nasa puso na siya ni Nicole at iisa lang ang nararamdaman nilang dalawa. Sa madalas sa paghahatid niya sa babae ay nababasa niya sa kilos nito na may damdamin din ito para sa kaibigan niya.
Matagal na sa pagkakatayo si Nicole sa lobby nang lumabas ang lalaki sa elevator. Hindi iyon ang hinihintay niya. Si Conrad ang muling naroon para siya ihatid pauwi. Nasaan siya? Maaga pa nang umuwi, kailangan siya sa bahay, emergency daw. Muli niyang nakita ang pagbabago ng anyo sa mukha ni Nicole. Muli niyang nakita ang kalungkutan rito. Nagyuko ng ulo si Nicole. Lantaran na ang pag-iwas sa ginagawa sa kanya ni Alfred. Hindi na yata niya kayang magpakababa pa para lamang makausap ito at itanong kung ano ang dahilan at lumalayo ito sa kanya.